Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng Kaliban ng Galiban na Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Have faith in Christ for the salvation of the world from evilness. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Heso Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 3, talata 16 hanggang 17, ito po ang mensahe. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan pa rin, Kabanata 12, talatang 46 hanggang 47, ito po ang mensahe. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan niyo man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 1, talata 13 hanggang 14. Ito po ang mensahe. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo ay pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 14, talata 11. Ito po ang mensahe. Kaya't pagsikapan natin gawin ng mga bagay na makapagdudulot ang kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita o salita ng Diyos dito sa Bible Lights Promotions. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, ang Panginoon Kristo at ang banal na Santo, ang Espiritu Santo, gayon din ang banal na Santo. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at banal na Espiritu Santo, at gayon din sa ating banal na Santo. Ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa tema na Have faith in Christ for the salvation of the world from evilness. Ngayon po ay nais ipapatid sa atin ng banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo na nais niya na tayo ay manampalataya sa Kanya sa ginawang pagliligtas ng ating banal na Panginoon Diyos upang tayo ay makapamuhay ng mapayapa at tayo ay mayroong kaligtasan spiritual o tayo may puwang sa paghahari o sa loob ng paghahari o makapamuhay tayo sa loob ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos. Kaya nais niya doon sa ginawang salvation o yung pagliligtas sa atin ng banal na Panginoon Diyos, kung bagaman tayo ay sinugo ng Panginoon Diyos ang kanyang bugtong na anak para tayo ay iligtas sa kamay o sa kapangyarihan ng sa kapangyarihan ng Diablo o ng mga demonyo, na kung saan ay mula simula tayo nga ay napailalim sa kapangyarihan ng demonyo sapagkat nilabag ng nauna nating ninuno yung kautusan ng ating banal na Panginoon Diyos at nagpatuloy ang paglabag o pagkakasala. So at iba't ibang pagkakasala na nagdudulot ng hindi mabuti sa sangkatauhan. At marami ang nagsasuffer, kagaya ng digmaan na mga pagkakasala na gawa ng kapangyarihan ng demonyo na nagbubudjud sa atin ng buwan ng pagkakasala na uwi sa mga digmaan. So ngayon tayo ay iniligtas ng Panginoon Kristo mula diyan na tayo ay hindi magkaroon ng mga sigalutan, tayo ay pinagkakasundo-sundo, mamuhay tayo ng mapayapa, mabuti, matuwid. Sige, maiwasan natin yung mga ganyang klase ng mga hidwaan na nagdudulot ng hindi mabuti sa mga tao. So kanyang pinagkakasundo-sundo yung lahat
at tayo ay iniligtas niya nga diyan sa panlilinlang sa atin ng mga ng dyablo, kaya tayo ay namumulto sa pagkakasala. So tayo ngayon ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos at iniligtas tayo ng Panginoon sa mga sa pamamagitan ng pagmumulat ng ating isipan na tayo ay mamuhay sa ganitong klase ng pamumuhay, at tayo ay hindi magkaroon ng mga hidwaan, sigalutan, nagiging suffering ng mga tao. So ngayon ay kailangan natin ay manampalataya para tayo ay hindi tuluyan na maudyukan o tayo ay tuluyang mapailalim sa kapangyarihan ng dyablo at gumawa tayo ng hindi mabuti sa kapwa-tao, o hindi tayo mamuhay tayo ng hindi patas, at tayo ay yung siyang ipanaig natin ay yung kasamaan na udyok ng mga demonyo. So ngayon ay nauwian doon sa mga digmaan kagaya ng mga pananakop. So kaya nga noon ay kanya nang binigyan ng kapayapaan, kanyang binibigyan niya na ng kapayapaan ng lahat para tayo ay makapabuhay ng maayos. So hanggang sa panahon ngayon, kailangan nais naman nila Panginoon Diyos na tayo manampalataya sa bugtong na anak para umiral yung kaligtasan ng bawat isa mula sa kamay at kadiliman ng mga demonyo. So ngayon kung tayo mamumuhay sa ilalim ng kaliwanagan ng Panginoon Diyos, tayo ay makakaiwas sa pagkakasala. So ngayon kung magpapatuloy tayo doon sa pagkakasala, tayo ay kagaya ng ganyan, tayo nagkakaroon ng Diyos. So everyone is gusto ng Panginoon Diyos na tayo ay maligtas sa anumang uri ng kapangasalan, sapagkat gusto niya na magkaroon tayo ng buhay hanggang sa buhay na walang hanggan. So hindi lamang doon sa pangaraniwang pamumuhay na tayo ay nakapamumuhay ng ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, kamatayan, hanggang sa buhay na walang hanggan ay mayroong pampapala tayo. So yan ang nais ng ating banal na Panginoon. Kaya tayo ay kaya pagsikapan natin mamuhay tayo ng mapayapa. So iwasan natin yung mga sigalutan hanggang sa nauwi sa malaking digmaan at suffer ang lahat ng tao. At iba't ibang mga hindi ibang pagkakasala para magbunsod ng alitan at malaking digmaan. So kaya yung mga digmaan na yan ay yan ay gawa ng mga mali nating pamumuhay at pangingibabaw ng kadiliman o ng dyablo na sila ay sila yung mag-hari sa mundo. So dinidigman nila yung mga nagkakaroon sila ng iba't ibang mga sigalutan para mangibabaw yung mga kasamaan at magawa sila ng mga pandirigma, mga ganun mga bagay, or iba't ibang mga nagbubunsod para magkaroon ng mga digmaan at iba't ibang mga problema sa ating bansa. Kaya nga sinasabi nga ng Santo Papa, hindi kasagutan yung digmaan para ma-resolve yung problema. Kaya nga tayo ay iniligtas ng Panginoon Kristo hanggang sa siya ay ibinigay niya yung buhay niya para tayo lamang ay maisalba doon sa kapangyarihan ng demonyo at tayo pare-parehas na bigyan ng buhay. So dapat ay tayo ay magsama-sama na manampalataya para umiral yung kapayapaan. Pero kung tayo ay magpapatuloy doon sa udyok ng dyablo, so nagkakaroon ng mga hindi magandang inequality yung mga lipunan at iba't ibang mga makasarili o pansariling interes ng ilan. So nauwi sila doon sa ganong klase ng mga digmaan o pinakamalalang problema ng mundo ay yung pagkakaroon nga ng digmaan na malaki na nagmumula doon sa inequality ng isang bansa. Kapag nagkaroon ng inequality, halimbawa economy, politics, so nasisikil yung tao, naalipin yung tao, so nauwi doon sa digmaan yung mga ganong klase, halimbawa internal, or sila naman ay gustong pakinabangan ng ibang bansa, ang isang bansa, so nauwi sa digmaan yung dalawang bansa
nananakop siya, gusto niya sakupin yung isang bansa para siya makinabang doon. So syempre papalag naman yung isa. Digmaan ngayon. Yung internal naman nagkakaroon ng equality, so kaya nag-aaway sila. Yan, mga ganung mga bagay. So kaya kung tayo ay mananampalataya sa gabay ng Panginoon sa Kristo, iiral yung kapayapaan. Kaya yan ang dapat pairal natin. So magabayan yung lahat ng mga bansa sa kapayapaan at pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo sa kanyang aral. At maliban dyan sa aral tayo gagabayan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos upang umiral ang kapayapaan. So ganyan tayo dapat ganyan yung ating gawin, na tayo ay mabuklod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo silalim ng kanyang paghahari para tayo umiral ng kapayapaan. Sa pagdarating yung panahon, at ito'y dapat paniwalaan natin, na ang Panginoon sa Kristo magbabalik at ibinigay sa kanya ang pamamahala ng lahat ng sanlibutan, na kanya ito pamamahala ng sanlibong taon. Kaya darating yung mga panahon na yan. So doon sa kanyang pagliligtas na ginawa at hindi para pangparusa, ay tayo binigyan ng magaan na pagbabago para tayo ay makapamuhay ng mabuti. So tayo nga ay iniligtas niya doon sa kapangyarihan ng demonyo, at tayo ngayon ay magpailalim sa ating Panginoon Diyos para tayo ay mabuhay ng mabuti. Sapagkat no choice naman tayo sa may lalang. Kailangan na magpailalim tayo sa Kanya para tayo ay magkaroon ng kaayusan, at sapagkat mayroon din siyang inilaan na kinabukasan para sa mga nilalang. Hindi tayo mananatili sa mundo ito, kundi mayroon tayong buhay na walang hanggan na inilaan yung Panginoon Diyos. Kaya kung tayo nag-exist sa panahon ito, tayo naman ay ginabayan niya at ginagabayan para tayo mabuhay ng maayos at may kaligtasan. So dapat manampalataya tayo. So yun, muli sana ay nagabayan na naman kayo sa lingkong ito ng Bibleized promotion sa inyong spiritual na pamumuhay at maging sa practical na pamumuhay sa gabay ng banal na Panginoon Diyos, upang tayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual na inilaan ng ating banal na Panginoon Diyos sa takdang panahon, na magkaroon tayo ng kaligtasang spiritual mula sa pang-araw-araw nating pamumuhay, na sa bawat isa na tayo mamuhay ayon sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos. At sana ay muli tayo ay nananampalataya na tayo ay magabayan ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria mula sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at banal na Espiritu Santo, na tayo ay kanyang maliwanag at magabayan sa ating pagbabahagi ng salita ng ating banal na Panginoon Diyos at pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon mula Panginoong Yeso Kristo. So sana tayo palagi samahan ng banal na Santa Maria magkaroon tayo ng malaking pag-asa tayo ay sa pagsasabuhay ng mabuting balita yan. At higit sa lahat ay syempre ay tayo ay pakinggan natin ang pakikinig ng salita ng Diyos, at pagsasabuhay nito yun yung makapagliligtas sa atin, at hindi tayo basta at hindi doon sa kumbaga man ay tayo ay hindi basta sa mga apa-aparisyon tayo palagi naka-focus o mga himala, kundi itong pakikinig natin ng salita ng Diyos, it is ang katutak na himala na bago pa natin mapakinggan ito. So ang presensya ng banal na Panginoon Diyos ay sumasa atin kapag itong mabuting balita ay pinapalaganap, kapag ito ay binibigkas sa atin, sapagkat ito'y salita ng banal na Panginoon Diyos. Kaya kung sino man ang magsasalita para sa Kanya, ang Panginoon Diyos ay nasa ating pamumuhay kapag ito ay ating ibinabahagi. So yun, at maliban dyan ay syempre may kung tayo man ay gabayan ng iba't ibang presensya ng pagmumulagro ng ating banal na Panginoon Diyos, ating pasalamatan ito kagaya ng presensya ng banal na Santa Maria. So sana siya ay palaging gumabay ang kanyang presensya sa ating pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos.
So doon naman sa interfaith unity, tayo ay nananampalataya na maliwanagan naman ng Santa Maria yung pagkakaisa ng bawat mga relihiyon at magabayan niya. Tayo ay unawain natin yung ating mga relihiyon. Hindi tayo nauwi doon sa sigalutan, na nauwi sa karahasan at digmaan sa buong mundo. Yan, o away-away. So sana tayo ay magabay niya para sa pagkakasundo-sundo at tayo ay maunawaan natin yung ating mga pinaniniwalaan at mapagbayaran tayo ng kapayapaan, pagkakaisa, pagbubuklod sa ating mga iba't ibang mga paniniwala. Sige, maiinganyo natin at magiging ehemplo tayo at mapagtitibay natin yung nagkakaisang mga bansa nag-i-exist na ngayon at bawat mga nag-i-exist na mga organisasyon sa buong mundo at mga saling lahi na ito'y pinagtitibay natin ang mga sektor ng lipunan at tayo ay mga pamuhay ng mapayapa, buklod at maayos. At doon naman sa CBCP and Vatican Church, patuloy na kayo ay magabayan ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria at maliwanagan kayo at patuloy nyo pagbuklorin nyo sa katawan sa pananampalataya sa Panginoon mula Panginoon sa Kristo at Banal na Espiritu Santo. Yan. At sa ating munting kakayanan ay tayo ay nananampalataya na patuloy tayong gabayan ng Banal na Santa Maria at patuloy nating mapagbuklod yung sangkatauhan sa ating munting kakayanan dito sa pagbabahagi sa internet na mapagbuklod natin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon mula Panginoon sa Kristo at Banal na Espiritu Santo. Yan. At doon naman sa mga kapamahalaan, kayo ay maliwanagan din ng Banal Santa Maria, maliwanagan kayo ng mabuting balita at kayo ay mamahala ng matuwid, mamahala ng mabuti at tugunin nyo yung karapatang bantaw ng Pero Gayno Patas Nostri. Yan. Mula sa mga pamamahala na yan at ang mga mamuhay ng mabuti ang mga tao at sila'y makapanampalataya ng mapayapa. Yan. Yan. At yan ang nais ng ating Banal na Panginoon. Muli magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.